Ito yung 1-year scenario. Okay? Pag nag-join ka, 1-year scenario, ikaw to. Kunwari, on your first month, mabagal ka. Dalawa lang na-recruit mo, meron ka 75. Yung dalawa mo, on the second month, nag-recruit, naging 4, may 90 ka na. On the third month, naging 8, may 180 ka na. But come to think of it, habang tumatagal, lalaki ng lalaki ng lalaki ng lalaki ng lalaki. And guess what? In 1 year, pag nakafollow mo tong system na to, pwede kang kumita ng total na $74,000 per year. Sa single head. Sa single head. Eh, pag nag-3 heads ka. Pag nag-3 heads ka, $224,000 per year. Singapore dollars. Sa 3 heads. Eh, paano kung mag-7 heads ka? Ayan. Ayan ang scenario. Distributor. Business package, entry, 1-to-1, dadami yan. Ang dami yan. 45 times 40. Nangyari? May lumabas? Magkaroon ka na lang ng 40 distributors sa kabila. 40 distributors sa kabila. 40 times 45, alam nyo magkano yan? That's 1,800 per month. Palagay nyo, itong 40 distributors sa isang buwan, 40-40. Kaya, hindi kaya? Kaya, hindi kaya? Hindi naman ikaw lahat mag-recruit niyan eh. Down the line na yan eh. Ibig sabihin yan eh, nanganak na yung grupo mo. So, can you imagine 40-40 times $45 Singapore dollars, meron kang 1.8. Okay, paano kung yung ganito nangyari? 3 ang binili mo. 3 heads. Ganun din ang scenario. Okay? Dito meron 20-20, 20-20. Ibig sabihin 14 tao, nawala. 14 tao din. Pero pag 3 heads, tignan nyo siya kung gano'ng kalaki difference. Okay? Ayan o, na doble. 3,600. Di ba yung kanina 1.8 lang pag single head? Pag nag 3 heads ka, nagiging 3.6. Tignan nyo pag 7 heads. Tignan nyo siya pag 7 heads. 5.4. Same effort lang. Same number of distributors lang sa 40. Same number of distributors, pag isang head, 1.8. Same number of distributors downline, pag 3 heads, meron kang 3.6. Same number of distributors, pero pag 7 heads ka, nagiging $5,400. Kaya nga kung tatanungin nyo kung ano maganda between 1, 3, and 7, syempre ako mismo sasabihin ko mas maganda yung 7. So ginagawan lang mo ng paraan yan. Expansion program natin, parami ng parami. Nandang sa Philippines, Brunei, Singapore, Korea. Wala pa nga ho dito yung Nigeria. Sa Nigeria lang, magiging 4 na po ang branches natin sa Nigeria. Meron tayo sa Abuja, sa Lagos, sa Onitsha, tsaka magkakaroon tayo sa Port Harcourt. 4. Kasi sa lahat ng international branches natin, ang pinakamalakas Nigeria. Hindi pa nakalagay dito yung Ghana. Okay? Ayan, meron din tayong foundation. Nag-create din tayo ng outreach program sa maraming mga tao. And a lot of things. May travel incentive. Marami dito nakakuha po ng tinatawag naming Hong Kong trip. Nagbibigay ang global ng Hong Kong trip and some other trips of para ma-enjoy ng mga distributors yung travel sa iba't ibang mga bansa. Lahat yan, nung nakita nyo, marami na pong patotoong tao ang nakakuha ng mga incentives na yan, nagkaroon ng ganyang buhay. It's just a matter of decision, ladies and gentlemen. Kasi, yung mga taong yan, nagbago yung buhay kasi sinubukan nila. Mahirap ba? Sir, baka mahirap yan. Tatapatin ko na po kayo. Opo, mahirap. Bakit? Kasi pag ang pangarap mo, ang tinatrabaho mo, dapat paghirapan mo talaga. Pangalawa, lahat ng may value sa mundo, pinaghihirapan. Magsisinungaling kami kung sasabihin namin madali. Mahirap. Bakit? Ang dahil hindi maniniwala sa'yo. Kadugo mo na, tatawanan ka pa. Subukan mo mamayang gabi, pag-uwi mo, sabihin mo sister mo, sister, yayaman na tayo. Sabi ng sister mo, kumain ka na ba dyan sa Singapore, ha? Puro ka ata trabaho, ate. Kain ka naman. Ang dami hindi maniniwala. Take it from me. Baliw na baliw ako nung nag-join eh. Sabi ko dun sa June, ano gagawin ko para yumaman din dyan? Ingit-ingit ako kasi nagkakotse. At saka ang sakit sa akin, you know what's the most painful thing you will ever experience? The pain of being left behind. Napag-iwanan ako eh. Kaya umuusok ang ilong ko pag-join ko sa networking. Ingit na ingit ako sa best friend ko. Sabi ko, June, ano gagawin ko dyan? Sabi sa akin, 2 lang. Kung gusto mo magkaroon ng kotse katulad ko, George, after 7 months. Yung June, yung kaibigan ko,
After 7 months, ang monthly paycheck, 160,000 na, nagdadrive ng brand new car. Kasing age ko. Ako engineer, magwa 1.5 years na ako sa trabaho ko. Ni 4 na gulong, wala pa ako nabibili. Eto, 7 months, networking, ang baduyan cheap, may kotse. Sabi ko, Jun, ano gagawin ko para yung mama? Sabi sa akin, 2 lang. Sabi ko, ano yun? Kala ko naman, ang hirap. Handa na ako, Jun, kahit ano yan. 2 lang. Sabi sa akin, handa ka na ba? Oo, ano yan? Kahit gano'ng hirap gagawin ko. Eto ang gagawin mo. Una, pag-aralan mo mabuti. Pangalawa, mag-recruit ka. Alam mo, na-overwhelm ako. Sabi ko, pag-uwi ko, ang dali lang pala may mama. Ang dali! Pag-aralan, ang dali! O di pinag-aaralan ko, balik ka rin ng balik, makakabisado mo siya. Darating yung panahon, ikaw na nagpapaliwanag sa recruit mo. So, ang dali ng pag-aralan. Lintik, ang mahirap pala yung pangalawa, yung pag-recruit. Ang hirap pala mag-recruit. Lalo nung araw, walang text. Pag nag-recruit ka, sasabihin ng kaibigan mo, kita tayo, Jurgen, sa Green Hills, 5 o'clock. Sure na yan, ha? Oo. Hintay ka naman sa meeting place nyo, 5 o'clock. Mga 5:30, wala pa. Mga 6 o'clock, gumaganyan-ganyan. Ang haba na ng leg mo, 3 oras na, wala pa, inindiyan ka pala. Sayang na yung oras mo, hindi ka tulad ngayon, dahil may text. Pag hindi darating yung recruit mo, at least maabisabihan ka. Pag sabihin mo, bro, nasaan ka na? Pag hindi nag-reply, alam mo na hindi darating. O kaya kung reply, bro, nasaan ka na? Nag-text back, who you, hindi na darating mo. Ano to, Ilan ang recruit ko? 1 month? 100 plus ang na-recruit ko 1 month. Dami. Bye. I graduated on top of my class. So lahat ng mga kaklase ko, bilib sa akin. May kaklase ako, presidente ng frat. Sabi ko, may trabaho na ba kayo? Sabi, mga fraternity, mga makukulit yan eh. Mga nung araw, school bukol. Sasabihin sa akin, Jurgen, wala mga eh. Sasabihin ko, pare, may alam ako, kita tayo sa Green Hills. May alam ako, kitaan. Dating mga member niya, lahat nakataking, tapos may dalang envelope, may dalang biodata. Hindi nila alam, seminar pala. 100. Alam nyo, ilan na nag-pay in, yung nag-join. 3. Tawa kayo, tignan natin sa inyo. 3. Ano sabi sa akin ng iba? Ikaw na lang, pag mayaman ka na, balikan mo na lang ako. Meron pa akong isang na-recruit ko. Sa lahat na na-recruit ko, yun lang ako pumapalakpak. Sabi ko, ito na yung Lord, ito na. Katabi ko, nakikinig kami sa seminar, palakpak ng palakpak. Sabi ko, ito na yun, ito na. Nagbura yung speaker ng sa whiteboard. Pagkatapos magbura, sabi, pares ng basira. Sabi ko, labas ka lang, sa kaliwa sila. Sige, labas. 18 years ago, hindi na po bumalik. Nag-walkout na pala, wala na yan. Ito masakit. First paycheck ko sa Pilipinas. 1,253.90 centavos. Naawa pa, may 90. Balik ako sa sponsor ko, sabi ko, Jul, kaya mo, kala ko ba yayaman tayo? 1, 2. Sabi sa akin, okay lang yan, mas malaki ka pa nga sa akin. Kung bago ako, George, 700 lang ako. Hindi ko lang sinasabi sa'yo, sabi sa akin. So, naimasmasan ako kasi mas malaki pa ako sa kanya. Pero balik ako dito. Sabi ko, Jun, 3 na lang na-recruit ko. 3 lang sumama sa akin. Tinapik ako sa balikat, ngumiti. Pare, hanap ka pa. Ngumiti rin ako, sabi ko, wala na akong mahanap. Nilalayo na ako ng mga kaibigan ko, Jun. Nung wala pa ako sa networking, pagpapasok ako sa trabaho namin, nakikialubilo pa yung kapwa ko engineer. Noong ako nag-networking nga, pagpapasok na ako, palayo na, mga wala na. Buti ko lumalayo lang, bumubulang. Yan naman sa networking. Alam niya, nanggigili na sa'yo. Sabi sa akin, anong Jun? Pare, okay lang yan, tuloy ka pa. Yung recruit ko, pagkatas ng seminar, sabi ko, pare, maganda ba? Sabi niya, oo. Mag-join ka? Hindi. Sabi ko, bakit? Sabi sa akin, pag mayaman ka na, Jurgen, sa ako sasama sa'yo. Hindi ko lang masabi, paano nga akong yayaman? Ayaw mo nga sumama. Marami mga recruit natin ganun eh. Sasabihin ng recruit, pag mayaman ka na, paano nga ayaw mo nga? Yung kaibigan ko, tuloy ka lang. Sa pikon ko, sabi ko, bakit ka ba nakaliti dyan? Down na down na nga ako, Jun. Okay ka pa lang okay dyan. Sabi sa akin, tignan mo to Georgian ha. Nung nare-recruit ba kita, naniwala ka kagad sa akin? Sabi ko hindi, o di nakakarma ka lang, sabi sa akin. Nakakarma rin kayo. Tumuloy. Wala namang mawawala eh. Tumuloy ako kasi na-realize ko, oo nga, no, ako mismo, I was negative. It was normal to be negative also, yung mga friends ko. Tumuloy ako.
Ito, nung ito, cheque ko. Naku, galit na nanay. Pinalalayas na ako sa akin. Pero tumuloy ako. Second check ko, 11,600. Wala na ako narinig sa nanay ko. Third paycheck ko, bumulusok ang network ko. 1996 po to. 56,000 na po ang kinikita ko na ito. Naging 85. Naging 100,000. Lumaki na lumaki. After 11 months, I resigned from my work. After 3 months, I resigned from my work. After 11 months, I was driving my car. Alam niyo, nagkakotse ako. Unti-unti kong binalikan yung mga hindi naniwala. Gusto ko sagasaan ng mga lalaki. Binalikan ko! Alam niyo kung bakit ko binalikan? Kasi ang Pilipino, mas naniniwala pag may prueba ko. Magmula niya, nung lumaki na kinikita ko, pag umuwi ako sa bahay namin, sabi sa akin ng nanay ko, anak, anong gusto mong ulam? Mas malaki na. Mas mamahalin ka pag malaki na entrega mo. Lumaki na lumaki. And believe me, coming from a poor person, I came from a poor family, dito kami magkakapatid. Pangatlo ako sa 7. I had to work because ang ate ko, kuya, tas ako, sabay-sabay kami ng kolehiyo. Kaya nung magka-college ako, sinabi ng nanay ko sa akin, hintay mo na yung ate mo makapagtapos. Ayoko kasi nakakahiya sa classmates mo. Pag sinabi mo, yun ba, pag nagtanungan, kasi ikaw, hinto, parang may ego ka na. Hindi. Kaya nagtrabaho ko. Buti na lang nagtrabaho ko at pinaaral ko yung sarili ko kasi kung hinintay ko yung ate ko, ang bait nung pagka-graduate, nag-asawa. And I know how it is to be poor. Kasi galing ako sa walang pera eh. Siyempre, pangatlo ko, ang sinundan ko, kuya. Sino may bago? Pag binibilan ng bago, sino may bago? Ako yung kuya. Kuya, ang napupunta sa akin, hand me down. Minsan akong bilan ng uniform, public ako, yung khaki at saka yung polo, galing sa palengke nanay ko. Pagsuot ko ng polo, lintik yung allowance hanggang dito eh. Nung sinusuot ko, sabi ko, baka nagkamali lang, ay, kay kuya to, lubad ko. Nakasimangot nanay ko, hindi, iyan. Sabi ko, hindi po, ang laki po. Ang sa nanay ko, hindi, iyan. Hindi ka po, ang laki po kay kuya, hindi yan. Grade 4 ako nun eh, hindi yan. Maigi yan para pag grade 6 mo, kasya ka. Yung bibilang ka, pati sapatos, yung allowance, para kasi McDonald's, sa ganun yung dulo. Tama ba? Tama? So, walang pera. Ako, galing ako dito eh. Kaya alam ko yung buhay na nasa taas. Pag nandito ka, anytime mo gusto mo bumaba, pwede. Pero pag nandito ka, gusto mo makaangat, ang hirap. Wala, nandito ka. Sawa ka na magkotse, pwede ka ba mag-taxi? Sawa ka na sa Shangri-La mamili, pwede ka ba magtutuban? Sawa ka na sa branded, pwede ka ba mag-ukay-ukay? Sawa ka na sa gourmet food, pwede ka ba sa turo-turo? Pero pag nandito ka, at sawang-sawa ka na dito, wala kang magawa. Wala, nandito ka, oh. Sawa na ako sa tuyo. Ano mas mababa doon? Huwag na kumain. Ano man eh? Huwag kayo mayabangan. Hanggang ngayon, kumakain ako ng tuyo. Huwag lang araw-araw, nakakatuyo din ng balat. Kaya alam ko yung buhay ng may pera sa walang pera. And sabi ng maraming tao, Sir, ayoko maging global, gusto ko simple buhay lang, ayoko yumaman. Sa loob-loob ko, alam nyo ba mas simple buhay ng mayaman kaysa sa walang pera? Pag wala kang pera, tingnan mo, pag may pera ka, tuition ng mga bata, cash. Simple. Pag wala kang pera, promissory no. Tama mali? Pag may pera ka, hindi mo kailangan maghintay ng sale sa Mega Mall. Anytime pwede ka pumunta. Pag wala kang pera, lagi mo abangan ng sale. Pagpunta mo, hapon na. Pagdating ng size ng sapatos mo, ubos na. Komplikado. Tama mali? Pag may pera ka, pagising mo sa umaga, meron kang yaya sa bahay, nakalatag na pagkain mo. Mamimili ka, ham, bacon, or cheese. Pag wala kang pera, ikaw pa gigising at ikaw magluluto ng kakainin mo. Pag wala kang pera, pag may pera ka, masakit ang likod mo, pais pa ka. Pag wala kang pera, masakit likod mo, tiisin mo na lang. Kaya mas simple ang buhay ng may pera. Kaya money, nilamig tinuturuan maging material. But money may never be the most important thing in the world. But everything that is important is affected by money. Hindi man pera ang pinaka-importante, pero lahat ng importante, apektado ng pera. I'm sure guys, your heart is not here in Singapore. Your heart is in the Philippines. Let me tell you this. Philippines is like heaven if you have money. But Philippines is like hell if you don't have the money.
Your loved ones are there. Your heritage is there. Your culture is there. It's your hometown. Tulungan na natin yung pag-stay nyo dito. Umuwi na kayong mayaman sa Pilipinas. Alam nyo kung anong susi nyo? Alam nyo kung anong ticket nyo? In global ang ticket nyo. Ang iisipin nyo lang mabuti, subukan nyo muna at lakasan nyo yung loob nyo. Ladies and gentlemen, it's been my pleasure to be here with you today.